Isang mapagpalang araw sa inyo lahat mga kasyasat worldwide. Again, welcome back to my channel. Ngayong araw ay magbibigay ako ng tips o recommendation on how to listen, contain, and or eradicate riding in tandem criminals sa lansangan. Okay, kasi kamakailan lang ay naging mainit na naman na issue ang usapin tungkol sa plaka ng motor kung saan gusto ng mga ilang mangbabatas, lalo na yung isang senador dyan na gawing dalawa yung plaka at palakihin pa para mas madali daw ma-identify yung mga kriminal na nagsasagawa ng riding in tandem na modus, no? Actually, bilang isang rider ng matagal na ring panahon, kasi naging rider naman tayo hanggang ngayon, no? Bagamat hindi na natin masyadong ginagamit ang ating motor. Pero sa paniniwala natin ay hindi ito isang mabisang paraan para masawa tayong paglipanan ng mga riding in tandem sa lansangan. Kasi unang-una, yung mga kriminal naman na gumagamit sa modus na ito ay siyempre natural. Hindi naman sila gumagamit ng motor na walang plaka. Hindi naman sila gumagamit ng motor na ikinabit lang, no, kung saan-saan. Kasi alam naman nila na madali silang ma-identify ng ating kapulisan, no? Kaya usually kasi ang ginagamit nila dyan is yung karnap na motor, o kung hindi man yung mga may bagong plaka, yung mga no plate pa, kasi karamihan naman, halos lahat naman, no? Ito dapat actually ang ayusin ng LTO. Ang daming nagrereklamo diyan na 2 years, 3 years wala pang plaka, no? So yun yung dapat nilang ayusin. Huwag nilang pagdiskitahan yung mga rider na kagaya natin, yung ating mga plaka, kasi maliban sa ayon kasi sa ini-insist ng iba, no, unsafe yung paglagay daw ng malalaking plaka. At siyempre, hindi nga naman sabihin na nating eyesore in general. Okay, so ito yung rason kung bakit naisipan nating ibahagi ang kunti nating nalalaman bilang matagal ng tao sa lansangan. Ito nga, ibabahagi natin yung mga tips na maaring gagawin ng lahat, no? Kasi hindi lang naman pulis kasi ang concern dito. Concerned ang lahat dito sa pagsawata sa riding in tandem criminals. So, ito yung mga preventive measures and countermeasures na maaring isagawa ng lahat, no? Batay ito sa ating sariling karanasan. Again, bilang rider ng halos 10 taon at umiikot sa lansangan ng halos 20 taon, no? Bilang isang taong gala. Okay? So, ang number 1 na maire-recommenda natin, no, dapat yung mga mambabatas, no, mapanasyonal man o lokal, ay magpasa sila ng batas o ordinansa na bibigyan ng bounty o pabuya ang sinumang civilian o general public, no? Itong mga pribadong mamamayan na makapagtuturo o makapagsisilbing tipster sa mga riding in tandem criminals o personalities at mga iba pang kriminal sa lansangan, kasi hindi lang naman riding in tandem ang problema natin sa lansangan. Okay, bakit ko nasabi ito? Noong ako ay nag-oopisina dyan sa Santa Cruz, Manila, mga 10 taon din tayo dyan sa Manila area, ay hindi lang sa 10 bisis na naka-encounter ako, personal kong nasaksihan yung mga hinuhold up, no, dyan sa Recto area, particular in Recto, na kahit sumisigaw na yung biktima, ang daming tao, pero walang pakialam ang mga mamamayan, no? Hindi ko alam kung bakit, pero ito personal kong nasaksihan. Actually, naranasan kong napalaban dyan, hindi lang 5 bisis, mahigit 5 bisis.
no, na humabol na rin sa mga snatcher dyan sa rikto. Pero siyempre yung mga may dalang ano lang, kutsilyo. Kasi mahirap naman na i-engage mo yung taong armado ng baril, no? Ito ay katotohanan, no? Walang pakialamanan. No, kaya mainam dapat magbigay din ng pabuya para kahit paano ma-inspire yung iba na tumulong. Siyempre, hindi naman lingid sa ating lahat na lahat naman ay nangangailangan. Kaya yung iba, kisa naman yung gagawa sila ng kalukuhan, of course, sasamantalahin nila itong mga sistema o programang ito. At least, makakapira na sila at makakatulong pa sila. Okay? Of course, may usaping karapatang pantao dito, pero pwede naman itong gawan ng safety nets. Di ba? Kung naisa batas yan, may implementing rules and regulations naman yan, no? Upang hindi ito maabuso at maprotektahan ang kapakanan at karapatan ng mga mamamayan, no? Diskarte na yan ng mga mambabatas. Puro naman sila magagaling pagdating sa pagpanday ng batas. So, sa tingin natin, kailangan natin ito. Ito yung rekomendasyon nating number 1. Okay? So, pangalawa, kung maaari sana mag-deploy na rin, no, ng riding in tandem unit sa lansangan. No, maganda siguro ito kung composite team mula sa hanay ng mga local traffic enforcers, local police, MMDA at highway patrol group. No, maging special unit o sub-unit ito sana ng HPG. O kahit sabihin composite unit na pamumunuan ng highway patrol group. At kung maaari, bigyan sila ng authorization na mag-civilian para kahit paano hindi sila madaling ma-profile at ma-identify ng mga criminal, no? This is in support actually doon sa existing na police visibility, patrolling, at saka yung mga checkpoints na ginagawa ng ating kapulisan kasi nandyan naman yung umiiral naman yung uplansita at actually mabisa rin yan, no? So ito yung mga sistemang existing, bagamat kulang pa rin dahil alam naman natin na undermanned pa rin yung ating PNP. Kulang pa rin ang ating kapulisan kung i-ratio mo doon sa tao na kanilang binabantayan, no? They are undermined. No? Ano yon? Katotohanan yon. Actually, very basic ang patrolling at police visibility. Pero isa ito sa pinakamabisa na prevention measures. Yun nga lang, kulang ang ating kapulisan at siyempre yung kanilang mga galaw o mode of patrolling ay napag-aaralan din ng mga kalaban o kriminal. So ito yung rason na sinasabi natin sana composite team at dapat bigyan ng authorization na magsuot ng civilian uniform, no? Kasi napakahalaga ito. I don't know kung gawing martials yan o whatsoever, basta sana magkaroon ng composite team na tututok, no? Hindi lang naman sa riding in tandem ang tututukan, no? Lahat na ng uri o klase ng kriminalidad dyan sa lansangan. Okay? So, pangatlo, i-integrate na dapat, no, sa mga module ng mga anumang klase ng manggagawa. No, kung ini-integrate yung security safety issues topics, dapat i-integrate na rin itong security topics, no, na related, no, kung paano, no, on how to prevent and counter yung mga uri ng kriminalidad na ito, no, particularly riding in tandem. Dapat isama na ito sa mga pa-seminar at training dyan sa LTO at mga TISDA. Konting ano lang naman ito, na isingit lang doon sa kwan. It's a matter of 1 hour, 30 minutes to 1 hour, no? Para magiging standard. At isama na rin ito sa mga training at seminar ng mga traffic enforcers dyan, ng LGUs at MMDA, kasi may mga traffic management and administration seminars naman na isinasagawa dyan, no? Dapat marunong yung mga traffic enforcers natin at mga MMDA natin ng ODI, no? Para ma-identify yung potential criminal, no? Yung ODI, observation, description, equals identification, no? You must know how to observe,
no? Things and yung circumstances, yung mga pangyayari, no? Based on or using your major five senses, no? You must know how to describe them, boss, based on their characteristics. Yan. For you to identify. No, yun yung ODI. Okay? And in support to this initiative, sana huwag magsawa ang ating mga kapulisan sa mga information drive at dissemination, no, kung tungkol sa mga sistema na maaring gawin, no, ng ating general public. At siyempre, dapat constant ang coordination at communication nila sa tao. Kasi napaka-importante ang participation ng general public, no? Siyempre pag walang pakialam kasi ang ating mga sibilyan, hindi nila susuportahan ang ating law enforcement, medyo mas mahirap para sa ating law enforcement ang gumalaw, no? Okay, there are so many ways to do it at hindi naman ito costly sa ngayon dahil naglipanan naman na yung mga social media platforms na nakikita naman natin na ginagawa ng ating mga kapulisan. Yun nga lang, naway, huwag silang magsawa at lalo pang paigtingin para ma-reach out lahat ng uri ng tao, no? Kahit yung kriminal, no? Pero ganun talaga at least lahat, no, well-informed kung paano yung mga prevention and countermeasures, no? Para pa rin dito sa usaping ito. Ito nga, riding in tandem. Okay. Yung pang-apat, sa hanay ng kapulisan, maganda yung existing na ginagawa kasi nakikita natin actually, dekada na ito na ginagawa ng iba, yung paglalagay ng mga sticker sa mga motorsiklo. Yung mga ibang PCP dyan, mga ibang PNP stations. Profiling kasi ito At magsisilbi itong prevention measures. Kasi sometimes it creates psychological deterrent doon sa part ng criminal. Gawan lang ito ng sistema para hindi ito maabuso at maging money making. Kung within NCR ang pinupuntahan ng mga riders, dapat makakuha lahat sila ng sticker, no, as much possible yearly for identification. Kahit bayaran pa yan ng 5 piso o 10 piso, hindi na masakit yan sa bulsa ng ating mga trupang rider. At least in this way, makakatulong tayo sa gobyerno. Pagdating naman sa mga border, dyan sa probinsya, hindi naman abala sa ating mga rider mag-courtesy call sa mga nearest PNP na madadaanan. No? Pwede natin i-obliga yung mga rider. Bigyan din tayo ng sticker or whatsoever. Ang importante, meron tayong coordination tungkol doon sa presence natin sa probinsya o region na yan na pinupuntahan natin. No, yung basic lang. No, hindi na necessary na kailangang alamin nila yung ating pupuntahan doon kasi siyempre meron naman tayong karapatan for that matter. Ang importante lang yung presensya natin. No, kasi unang-una deterrent ito sa mga kriminal. At saka yung mga pass-by lang, pwede namang magpatatak lang dyan sa kamay or whatsoever. Ang importante, meron tayong coordination sa nearest PNP. Kasi mahalaga yun. Yung mga issue ng karapatan pantao or whatsoever na pwede nilang irason dito sa sistemang ito, kung tayo naman ay hindi kriminal, no, o hindi enemy of the state, bakit tayo matatakot, no? Mas maganda kung makipag-coordinate tayo sa ating kapulisan para alam nila, at least mabibigyan tayo ng assistance kung meron tayong ma-encounter na problema. Okay? So, anyway, yun lang, no? Ang ating maibabahagi na maaring gawing diskarte at sistema o maaring batayan, no, ng mga kinauukulan na upang makagawa pa ng mas husay na diskarte at sistema, no? Upang maagapan at malabanan ang krimen sa lansangan na dulot ng riding in tandem. Basta para sa akin, hindi lang laban ito ng mga pulis, kundi laban ng lahat. Pati ang mga potential targets ng mga kriminal na ito. Kasi practical by nature na kung alam ng kriminal na ikaw ay hard target,
na klase ng tao ay hindi ka naman basta-basta kakanain. That is reality. Basta ang keyword dito is mahalaga at kailangan ang partisipasyon ng lahat. Okay? So, yun lang mga kasyasat. Naway may napulot kayong aral o konting kaalaman sa aking mga ibinahagi. I don't know if you are agree with me, but as far as my experience is concerned, bilang isang taong lansangan, this is my own at handa ko itong panindigan. Hanggang sa muli, isang mapagpalang araw sa inyong lahat.